Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon, itong kalagayan ni BP Inday Sara. Itong pangyayari na meron siyang bintawang salita, banta sa buhay ng Pangulo, First Lady at ang Speaker. Ito bang mga pangyayaring ito ay lalong magpapaapura? Nangangamoy na ang impeachment complaint laban sa kanya. Okay, may napanood akong vlog ni Christian Isguera. In-interview niya si Congressman Joel Chua, yung chairman ng Committee on Good Government sa Kamara. Pakinggan natin ang interview ito para diyan natin malaman kung talagang desidido na ba sila na failan ng impeachment si BP Sara. Pag-uusap po natin, nililinaw niya naman lagi na kung sa basis ng pag-uusapan, meron basihan para mag-file ang impeachment complaint against the Vice President. Pero with his latest findings at saka yung outburst siya na Sabado, we think mas lumakas yung ganong kaso kung magkakaroon mo. Ako, right from the very beginning naman, sinasabi ko, unless and until may ipaliwanag ito ng maayos, talaga namang lagi may basis, di ba? Ang question lang naman dyan, kung ito ay itutuloy. Because until now, hindi pa rin naman namin napag-uusapan yan ng mga miyembro ng komite. Siguro tatak. Ayan. Palaging sinasabi ni Congressman Joel Chua na wala daw silang talagang plano na mag-file ng impeachment. Wala daw. Ano yan? Naniniwala ba kayo na yung purpose ng kanilang hearing, investigasyon sa confidential funds ng Office of the Vice President is just for good governance? Palagi nang sinasabi ni Congressman Joel Chua, no, wala kaming planong impeachment. So, yun ang tanong. Talaga ba o ito na, tutuluyan na nila? So, nasa inyo. Anong basa ninyo? Ngayon na ba itutuloy o i-file ang impeachment o binubuo pa yung kaso para next Congress? Tapusin muna namin ito and then we will tackle kung ano mga legislation. Yung pa ang isa sa mga nakita namin, yung weakness ng SDO. Dapat yan talaga legislation. Yan ang inaano nila ngayon na, need of legislation lang ito. Ano namang batas na, sino ba yung nagtanong? Si Congressman Marcoleta ata, na nasaan ang need of legislation? Wala man silang klaro na may pakita na, kaya, taong bayan, tayo po ang humusga. Talaga bang in aid of legislation itong investigasyon na ito or may political agenda? Nasa atin na yan. We have to set certain parameters sa mga SDO na binibigyan ng ganitong klaseng pondo. Kaya yan, idadagdag natin yan sa mga... Itong pondo kasi ng confidential funds, ibang pondo ito. Hindi siya yung regular funds. Iba. Sa serbisyo ko sa gobyerno, ngayon lang ako nakasaksi ng ganitong pangyayari na iniimbestigahan ang paggamit sa confidential funds. Okay sana kung lahat imbestigahan from the Office of the President down hanggang sa mga mayors. Okay sana yun. Maganda. Ang nakakapagtaka, bakit ang Office of the Vice President lang? Kaya nga tinawag na confidential fund eh. Hindi talaga dapat pinag-uusapan ito kasi ang nakataya dito, national security, yung kalagayan ng mga agents, yung gumagawa ng mga intelligence activities o confidential activities, dapat mapangalagaan yung identity nila. Kaya mahirap ibulgar.
legislation na ating ipopropose. So on top of that, siyempre kung ano pa yung mga ibang recommendation na nais ng mga kasama natin, isasama natin lahat yan sa committee report. Pero outside of your committee, yung Committee on Government and Public Accountability, and outside your role as the chair of that committee, yung pananakot ba ng Vice President laban sa Pangulo, sa Speaker at saka sa First Lady, matibay po bang ground yun na pwedeng gamitin in case of an impeachment complaint? Well, that is something na medyo dapat talagang pag-aralan kasi hindi naman yan ordinaryo yung tinatakot. Ang tinatakot mo ay yung presidente. Tandaan po na. Okay, tungkol naman sa pananakot, yung remarks ni BP Sara na kung gurgurin nila ako, may gugurgur din sa inyo. Sa ano na yon, Department of Justice na yon. Nakatanggap na nga ng subpoena si BP Sara para ipaliwanag, I think November 29. Kailangan niya magpunta sa NBI para mag-submit ng affidavit o I don't know kung anong tawag doon. And then bahala na ang Department of Justice, Prosecution Office, kung anong gagawin. Yan. Sa nababasa ko lang aking assessment, dito, pinakamababa na ikaso kay BP Sara is grave theft. Kagaya si PRRD noon, kinasuhan na siya ni Congresswoman Castro ng grave theft. Nung hindi pa nila nagurgur ang SMNI, yung programa ni PRRD na gikan sa masa para sa masa, yung may nabanggit na igurgur si Franz. Ganoon lang, pinailan ng kaso. Mabuti naman at dinismiss ng piskal. So, pinakamababang kaso sa natingin ko, grave theft. I don't know, yung sedition. Kasi sedition, mas mabigat na yun. So, dito, sigurado, mayroong kaso. Grounds for impeachment, yung ganong remarks, I'm not a lawyer, kailang wala man yun sa mga ang mga grounds for impeachment is betrayal of public trust, graft and corruption, lima yung grounds na yan I don't know kung kasama yung banta sa buhay ng presidente. Po natin, ang presidente ang nagre-represent sa ating bansa. In fact, kung makikita mo, ang pinaka-secured na tao dito sa atin ay ang presidente. Dahil pag ang presidente may nangyari, syempre, ang epekto niyan ay sa buong bansa natin. Alam mo, Christian, nakita ko lahat yung mga news clippings, pati sa ibang bansa. Nakakahiya itong nangyari. Yun, tama yun. Nakakahiya. Tayo lahat napahiya yung ganun. Kasi headlines daw sa BBC, sa napanood ko yung Wayon News sa India. Kalat na yan nakakahiya. So bakit tayo nagkakaganito? Dahil sa masyadong toxic na ang politika sa ating bansa. Okay. Itong interview ni Christian Esguerra kay Congressman Chua, nakabanggit din siya na kung minsan ang Vice President, actually mabait. Kung minsan matapang. Ganun daw ang actuation ni BP nung nag-attend siya sa hearing. Kailan ba yun? Nung Lunes ba? Talaga namang mabait si BP Sara. Yung first 2 years niya, hindi nagsasalita. Bakit siya ganito? Alam na siya nasagad na napuno ng salok. Nasa survival mode na siya kasi unti-unti ginigipit siya. Tinatanggalan siya ng security. Ngayon, completely lahat security niya tinanggal na. Kaya palaban na. Nung una, sa aking assessment is very respectful. Mabait talaga si BP Sara. Kailang mabait na pag ma-corner siya, talagang lalaban siya. Ngayon, to a point na siya na palaban, survival mode.
Bahala na kung anong mangyari. Hindi niya na iniisip 2028 kung kakandidato siya o hindi, matalo siya o hindi. Basta lang ipaglaban niya ang kanyang opisina, lalo na yung karapatan o welfare ng kanyang matauhan sa OPP.